Maligayang pagbabalik sa Juan's Viewpoint Movie Recaps. Kamusta na kayo mga Juan? Ang Tagalog recap natin ngayong araw ay ang series na WandaVision. Shoutout kina McKinley Amployo, Manny Luzon, Jan Selma Tulin, Leonardo Labado, Manuel Valle, Rafi Pascual, Marita Alpeche, Frank Mardador, Prince Aaron Raloso, Sian Gaming, Rina Grace Ramos at kay Gabriel Atorda. Mag-relax na at mag-enjoy sa ating Tagalog recap at simulan na natin. Sa panahong 1950s, ang bagong kasal na sina Wanda Maximoff at Vision ay tumira sa Westview, New Jersey na pinapalabas ang buhay nila sa isang television sitcom na pinamagatang WandaVision. Isang araw bago pumasok sa trabaho si Vision ay nakita nila sa kalendaryo na may markang puso ang araw na yun pero hindi nila maalala kung bakit at inakala na espesyal na araw nila yon. Bago naman lumabas si Vision ay pinalitan niya ang itsura bilang normal na tao at umalis na. Pagkatapos ay winelcome si Wanda ng kapitbahay nila na si Agnes at inakalang single si Wanda dahil wala siyang singsing pero sinabi ng babae na kasal na siya sa isang lalaki at magse-celebrate sila ng espesyal na araw ngayon ngunit hindi niya maalala kung ano. Sinabi naman ni Agnes na baka iyon ang anniversary nila na labis na kina-excite ni Wanda at pinayuhan siya ni Agnes na magsuot ng espesyal. Samantala sa kumpanya kung saan nagtatrabaho si Vision ay pinaalala sa kanya rito ng boss niya na si Mr. Hart na mamayang gabi na ang dinner nila ng asawa niya sa bahay nila na agad na naalala ni Vision. Kinagabihan pag-uwi ni Vision kasama sina Mr. at Mrs. Hart ay biglang tinakpan ni Wanda ang mga mata ni Mr. Hart habang naka-sexy dress pero agad na kinausap ni Vision si Wanda na ang markang puso sa kalendaryo ay ang araw na bibisita sa kanila ang boss niya na si Mr. Hart at asawa nito. Si Wanda naman ay nagpalit ng kasuotan at maya-maya ay pumunta roon si Agnes dala ang mga pagkain na iluluto niya. Habang nakikipagkwentuhan si Vision sa mga bisita nila ay nagluluto na si Wanda ngunit nahihirapan siyang magluto rito gamit ang kanyang kapangyarihan. Hanggang sa nagluto na lang siya ng pagkain pang-almusal na agad na nahanda niya sa kanilang lamesa. Nang kumakain na sila ay natanong ni Mrs. Hart kung saan sila galing at saan sila kinasal ngunit walang masagot rito sina Vision at Wanda. Galit na nagtaka si Mr. Hart bakit hindi nila masagot ang mga simpleng tanong nila hanggang sa nabilaukan siya at gamit ang kapangyarihan ni Vision ay tinanggal niya ito rito. Pagkatapos ay agad na nagpaalam na ang mag-asawa kina Vision at umalis na roon. Maya-maya naman ay napagdesisyonan ni Vision na iyon na ang araw ng anniversary nila at lumikha si Wanda ng kanilang mga wedding ring. Dito na natatapos ang episode 1 ng kanilang television sitcom na minomonitor pala ng isang misteryosong tao. Sa episode 2 naman, biglang nagising sina Wanda sa malakas na kalabog sa labas ng bahay nila at nang tiningnan nito ni Vision ay wala siyang makita kundi ang malaking puno sa tabi. Nang tiningnan naman ito ni Wanda ay nalaman niyang ang mga sanga pala ng puno ay humahampas sa bahay nila. Kinaumagahan ay naghanda na sina Vision para sa talent show fundraising ng Westview at isa na sa performance nila ay isang magic show na palalahuin ni Vision si Wanda sa loob ng cabinet. Nag-alala naman siya na baka mahalata ng mga tao ang sikreto nila pero sinabi ni Wanda na iyon ang paraan upang makibagay sila sa Westview at pakita sa lahat na normal na mga kapitbahay sila. Pagkatapos ay nagpaalam na si Vision kay Wanda upang pumunta sa neighborhood watch meeting ng Westview. Maya-maya ay may narinig uli na malakas na kalabog si Wanda mula sa labas at nakita niya rito ang laruan na helicopter na kulay pula kahit pa ang buong paligid ay black and white. Ilang saglit ay sinamahan siya ni Agnes sa kanilang planning committee meeting ng lugar na pinangungunahan ng babaeng si Dottie at nakilala rito ni Wanda si Geraldine. Samantala si Vision ay nakarating na sa neighborhood watch meeting na pinag-uusapan lang pala ang mga isyu ng mga kapitbahay nila. Maya-maya ay binigyan ng lalaking si Herbert si Vision ng chewing gum na agad nang inuya niya pero biglang tinapik siya ni Herbert sa likod at nalunok ni Vision ang chewing gum na nagdulot ng pagluloko ng system niya. Sa sunod na eksena ay natapos na ang meeting ni Wanda at ilang saglit ay narinig nila ni Dottie sa radyo roon na may tumatawag sa kanya at biglang pumutok ito at nabasag ang baso ni Dottie na agad nilagyan ng tissue ni Wanda ang kamay nito pero galit na inalisan siya ng babae. Maya-maya ay nagsimula na ang talent show at dumating roon si Vision na kakaiba ang kinikilos. Nang sila na ang nagpe-perform sa show ay biglang pinalipad ni Vision ang sarili pero pinalabas ito ni Wanda na inaangat lang siya ng tali na kinatuwa ng mga kapitbahay nila. Pagkatapos ay inangat ni Vision ang isang piano roon gamit ang isang kamay pero pinalabas ni Wanda na isang manipis na bagay lang ito. Sa huling performance ay nilabas na nila ang kanilang cabinet at sinarado na agad ito ni Vision na nasa labas pa si Wanda kaya't pinalabas na lang niya si Geraldine mula rito na labis na ikinatuwa uli ng lahat ng mga tao roon.
Pagkatapos ng performance ay napansin ni Wanda ang bubblegum sa loob ng katawan ni Vision na agad na tinanggal niya. Nang paalis na sila roon ay binigyan pa sila ni Dottie ng award dahil sa performance nila. Pag-uwi sa kanilang bahay ay naisip ni Wanda na magkaanak at pagtayo niya ay nakita nilang buntis na siya. Magkakahalikan na sina Vision pero biglang nakarinig uli sila ng malakas na kalabog at nakita nila sa labas ng kanilang bahay ang nagmula sa manhole na isang beekeeper. Pero si Wanda ay binalik ang oras na magkakahalikan sila pagkatapos ay napunta na sa 1970s ang panahon ng sitcom kung kailan naimbento ang mga colored TV at dito na nagtatapos ang episode 2 ng palabas nila. Sa episode 3 ay pina-check up ni Vision sa doktor ang pagbubuntis ni Wanda at nasabi nito na 4 months na siyang buntis. Pagkatapos ay hinitid na ni Vision ang doktor palabas pero pagbalik niya ay mas lumaki ang tiyan ni Wanda na ibig sabihin ay 5 months na ang baby na kasing laki ng papaya. Maya-maya ay nag-ayos na si Wanda ng crib ng baby nila at biglang naramdaman niyang sumisipa na ang sanggol sa kanyang tiyan na ibig sabihin naman ay 6 months na ito. Pinangalanan ito ni Vision na Billy pero mas gusto ni Wanda na pangalanan itong Tommy. Sa sunod na eksena ay nag-practice si Vision magpalit ng diaper at biglang nakaramdam si Wanda ng paghilab ng tiyan na ayon sa libro ni Vision ay isa itong false contraction. Pero dahil rito ay nagpanik si Wanda at ang lahat ng kagamitan sa bahay nila ay nagsimulang gumalaw at ilang saglit ay nawalan sila ng power supply. Lumabas saglit si Vision at nalaman niya na nawalan rin ng kuryente ang buong lugar. Maya-maya ay nakaramdam uli ng paghilab si Wanda pero ngayon ay naramdaman niyang totoo na ito. Isinagawa nila ang breathing exercise at kumalma na rito si Wanda pero biglang umulan sa loob ng bahay nila at naramdaman ni Wanda na pumutok na ang panubigan niya. Sa sunod na eksena nang natapos na ang pagbuhos ng ulan si Vision ay umalis na roon upang puntahan ang doktor. Pero ilang saglit ay tumunog ang doorbell ng pinto nila at agad na nagsuot ng jacket si Wanda upang itago ang pagbubuntis niya. Si Geraldine pala ang nasa pinto na humihiram ng timba sa kanila dahil lahat raw ng tubo sa bahay niya ay biglang nag-leak. Nang nakakuha na si Geraldine nito ay nagkwento naman siya kay Wanda patungkol sa trabaho niya at dahil na-promote siya ay kailangan niya raw humiram ng office supplies sa kanila. Pumunta si Geraldine sa kabilang kwarto ni Wanda at nakita niya rito ang kanilang crib. Pero napansin na ni Geraldine na buntis si Wanda nang biglang nagsimula ng mag-labor ito. Samantala si Vision ay nakarating na sa bahay ng doktor at agad na tinakbo niya ito ng mabilis. Si Geraldine naman ay hiniga sa sahig si Wanda habang ang lahat ng kagamitan sa bahay ay nagsimula na naman gumalaw ng kakaiba. Nagsimula nang umiri si Wanda at hindi nagtagal ay naipanganak na niya ang kanilang baby boy. Pagkatapos ay dumating na roon si Vision na labis na natuwa na makita ang sanggol nila. Pumunta saglit sina Geraldine ng kusina at hinagkan ni Vision ang sanggol sa orihinal na anyo niya at sumang-ayon kay Wanda na pangalanan itong Tommy. Pero biglang nag-labor uli si Wanda na ibig sabihin ay may isa pang sanggol na papalabas. Sa patuloy na pag-iri ni Wanda ay naipanganak na niya ang isa pang baby boy nila na si Billy at sinabi ng doktor na malulusog ang kanilang mga anak. Hinitid na uli palabas ni Vision ang doktor at nakita niya si Agnes roon na nakikipag-usap ng pabulong kay Herbert. Tinanong naman siya rito ni Agnes kung nasa bahay nila si Geraldine dahil ang alam nila ay hindi siya taga roon at walang tirahan. Samantala si Geraldine sa bahay nila ay labis na namangha sa kambal na anak ni Wanda at nabanggit ng babae na may kambal rin siya dati at ito ay si Pietro, pero nasabi ni Geraldine na alam niyang napatay ito ni Ultra noon. Nagtaka naman si Wanda sa nasabi ni Geraldine at napansin niya ang kakaibang kwintas nito at tinanong kung sino siya. Samantala si Herb ay sasabihin na kay Vision kung bakit naparoon si Geraldine sa Westview ngunit pinigilan siya ni Agnes at nagpaalam na kay Vision at maging si Herb ay nagpaalam na sa kanya. Pagbalik naman roon ni Vision ay tinanong niya si Wanda kung nasaan si Geraldine at sinabi ng babae na nagmadali na itong umuwi. Samantala si Geraldine ay tumalsik palabas ng Westview at agad na nilapitan ng napakaraming mga agent ng SWORD roon. Dito na nagwawakas ang ating Tagalog recap at nasa description ng video na ito ang kasunod. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuurin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.